Sabihin natin na medyo nakakaluwag-luwag ka na sa buhay, no? Ma! Wag kang uuwi rito, ha? Hanggat di mo na uubos ang 10 milyon, wag kang uuwi rito. Mahal nga ba magpagawa ng bahay? At magkano magpagawa ng bahay? Ano ba yung mga finishes na kailangan ko? Kung magkano ba kailangan ko ihandang budget? So dito, pag-uusapan natin yan. But before that, kailangan natin ng criteria. Kasi hindi naman lahat ng bahay pare-pareho yung itsura. For example, gusto mo magpagawa ng bahay pero yung theme o yung motif ng bahay na gusto mo is Mediterranean. So, hindi siya pasok. So, manage your expectations. So, magpapakita rin ako kung ano yung magiging itsura ng typical na bahay na sinasabi ko sa inyo. Yung unang criteria, modern yung bahay nyo. Or contemporary, gawa sa glass, steel, tsaka sa concrete. Pangalawa, ang example natin is a 100 square meter up and down na bahay. Total floor area na yon ng bahay natin, 100 square meter, para madali siyang i-multiply sa mga constant natin. Ang isipin nyo, yung ini-estimate natin dito is yung mismong bahay lang. So, ibig sabihin, wala pa yung furniture, wala yung appliances, yung mga furnishings like yung mga decors, wala pa ring gate and fence. So, basically, ang estimate natin dito is yung mismong bahay lang. So, wala pa yung mga movable items. Yung kasama dito, yung structure itself. So, meron kang bubong, may pader, may partitions, may ilaw, may linya ng tubig, may linya ng sanitary lines. So, ibig sabihin, kailangan yung bahay na gagawin natin is habitable na. Yung pwede nang matirhan, hindi muna natin isasama yung mga professional fees ng mga architects, ng mga engineers, kung kukuha kayo ng contractors, tapos yung mga permits. Kasi ito, lahat to mga indirect costs. Pero isasama natin siya sa dulo ng video na to. Hindi rin pala kasama yung landscaping o yung mga halaman nyo sa labas, kung meron kayong pathwalks. Bali, simulan natin sa 3 bracket. So, meron akong 3 bracket na sasabihin sa inyo at itong 3 bracket na to, iba-iba yung presyo. Basta mga boss, lagi yung tatandaan, estimate lang to. So, hindi siya 100% accurate kasi estimate niya. Ballpark figure lang, so hindi siya totally kung magkano yung digits na kailangan natin. At ang number 1 tip ko is mag-hire kayo ng mga professionals para malaman nyo kung magkano talaga yung gagamitin yung budget para sa bahay na to. So ito is for educational purposes lamang para malaman nyo yung ballpark figures. Marami rin ako nakikita sa Facebook na packages. So most likely ang nagbibigay nito yung mga contractors na, yung mga PCAB licensed contractors. Kaya guys, lagi nyo tatandaan, kumuha kayo ng contractor ng bahay nyo na merong PCAB license para at least mahahabol nyo sila. Bibigyan ko pala kayo ng tip guys ha. So pwede kasing dumiretso kayo sa contractor, sila yung mga contractor na nagbibigay ng mga packages, tapos kasama na sa kanila yung mga professional fees, ng mga architects and engineers nila. So pwedeng one-stop shop na. Or pwede ka rin naman pumunta muna sa mga professionals like architects para ang gagawin is i-design mo na yung bahay mo tapos ipapabid ngayon sa mga contractors. So si architect, ang role niya, siya yung magsusupervise at mag-check ng quality na gawa ng contractor. So meron kayong 2 option. So tingnan nyo na lang. Tingnan nyo na lang. Hindi, wag nyo tingnan. I mean, i-assess nyo muna kung saan ba pasok yung budget nyo at saan kayo magkakaroon ng peace of mind. Contractor or architect? Contractor or professionals? Sinong una nyo pipiliin? Ngayon, pag-usapan na natin kung ano yung pinunta nyo dito sa video na to. Magkano nga ba magpagawa ng bahay ngayong 2026? So sa Facebook, marami nagsasabi ng basic package, standard package, high-end or luxury package nila. Balihin natin ko sa 3 tier. Tier 1, 2, and 3. Yung 3, yun yung pinakamababa. So, simulan natin sa 3. Tinatawag ko to na economical package. So, pag sinabing economical, affordable, ano lang essential. So, ito yung package na pinakamababa. Ang analogy ko for this, economical, kung ano lang yung needs mo sa bahay na yon. May bubong, may pader, may pintura, may flooring, wala pang ceiling, open ceiling muna kasi wala pang ang budget. So, hindi mo naman totally needs na magkaroon ng drop ceiling. Kahit yung slab soffit lang, pwede na yon. Yung ilaw mo, hindi naman kailangan pin light agad. Pwede naman yung mga naka-receptacle muna.
Bali masasabi natin, ito yung parang stock unit pag turn over sa'yo ng mga developers. May pinto, syempre, merong window, syempre. Ang isipin mo lang, yung needs mo para makatira sa bahay na yon, maging habitable area yung bahay na yon. So hindi mo pa kailangan ng magagarbong wall accent, hindi mo man kailangan ng chandelier para mabuhay, di ba? Hindi mo man kailangan ng magagandang faucet or mga modular cabinet sa economical na bahay. Ang kailangan mo lang are the most common materials na nabibili natin sa labas. Yung flooring mo, pwedeng vinyl lang. Yung pader mo, pwedeng naka-painted finish lang. Tapos yung mga ilaw mo, naka-receptacle, naka-bulb type ka pa lang. Yung mga doors and windows mo, pwedeng aluminum. Yung bubong mo, pwedeng corrugated. Or yung manipis na rib type na long span. Pwede yon, pasok yon sa economical. Economical, pwedeng copy ko. Essential siya, magkakape ka, pero budget meal. Yung price nitong bracket na to is naglalaro sa 30,000 to 35,000 per square meter. Baka magtanong kayo, architect, paano mo naman nalaman yung average price range ng economical package? Bali yung reference ko dito is yung mga nagawa ko in my past experiences. So syempre, dinidesign ko muna yung bahay. Sabihin na lang natin, i-times natin siya, i-multiply natin siya dun sa pinakamababang range na binigay ko. 30,000 times 100 is 3 million pesos. Yung bahay itself pa lang, no? Pero kasama na yung mga plumbing fixtures natin, ha? Siyempre, meron ka ng water closet, may lababo ka na dyan, may shower ka na, kung ano yung essential part ng bahay. Ngayon, sabihin natin na medyo nakakaluwag-luwag ka na sa buhay, no? Ma! Wag na wag kang uuwi rito, ha? Hanggat di mo na uubos yung 10 milyon. Wag na wag kang uuwi rito. Bali, ang bracket na nito is deluxe. Ano ibig sabihin ng deluxe? Kung yung una, economical, is equal your needs lang, yung deluxe, ano yung needs mo, plus some of your wants. Kung ano yung mga gusto mo. Pero some lang hindi lahat ng gusto mo. So sa deluxe, andyan na yung mga needs mo sa isang bahay. So mag-upgrade tayo ng konti. Kung ang flooring mo dati sa living area is yung mga ceramic tiles, ngayon pwede ka nang gumamit ng mga porcelain tiles. Kung ang flooring mo sa bedroom is vinyl tiles lang, ngayon pwede mo na siyang i-upgrade to SPC. Kung dati sa economical, yung wala kang wall accent, ngayon pwede dito ka na maglagay. So eventually, yung wall mo na plain, magkakaroon ng accent. Pwede ka na maglagay ngayon ng drop ceiling, ng cove lighting. Kasi dati sa economical, open ceiling ka lang. So wala kang ceiling, basically ilaw agad. So dito, magkakaroon ka na ng drop ceiling, maraming pin lights, meron ka pang cove light, may chandelier ka pa dyan, modular cabinets na gawa ng mga mid-end na brands. Yung bubong mo, hindi lang GI type na long span. Ngayon, pwede na siyang naka-insulated sandwich panel para mas maganda yung insulation. O pwede rin namang i-upgrade mo siya as stone-coated na long span. Yung mga plumbing fixtures mo, medyo branded na, naka-posy ka na, HCG, American Standard. So basically dito, one step higher ka na sa bracket from the economical. Bali ang price range noon, 45,000 to 60,000. Baka tanungin nyo, bakit architect sobrang taas naman, 45, tapos yung pinaka-upper bracket mo ng price range, 60,000. Is depende sa client preference, kasi tsaka depende sa brand, syempre. Tapos, kung gaano kadami yung quantity, gusto mo ba yung buong pader mo naka-fluted panels? So, preference pa rin yun. Kung gaano kalaki yung area, it will adjust. So, pwede natin kunin yung pinakamababa, yung 45,000 per square meter. So, 45,000 per square meter times 100 square meter na floor area, basically, yung magagastos mo, 4.5 million. So, kung may 4.5 ka, pwede ka na sa deluxe, no? Ang pinag-uusapan pala natin dito, guys, yung bahay lang, wala pa yung lupa. Kailangan mo ng 4.5 million to 6 million para sa deluxe finish in a 100 square meters na 2-story. Number 1, ang pinakamahal sa lahat is yung premium finish, yung number 1. Anong price range nito? Sabihin ko na agad para at least malaman nyo na. 60,000 per square meter, sky's the limit. Sa una, economical, meron kang needs. Sa deluxe, needs plus wants. Tapos sa premium, needs, wants, tapos yung luho mo. Or tinatawag natin na luxury.
So architect, paano natin masasabi na yung bahay ko luxury na? Yung bahay ko is premium. Kapag yung mga bagay na ina-upgrade mo sa bahay mo is non-essential upgrades. So ibig sabihin, for example, sa sala, high ceiling yung sala mo, tapos naglalagay ka ng chandelier. Ayaw mo nang mumurahing chandelier, gusto mo yung talagang mamahalin. So bibili ka ngayon ng chandelier na talagang Pali mo na 10 milyon sa mukha. mabigat. Yung talagang merong sipa, no? Kung 100,000 or ayoko ng mga tagte 10k na chandelier lang. May mga chandelier ngayon sa market, ang price is 500,000 pataas. Kasi kapag sinabi kong premium, ikaw yung homeowner na talagang meron kang budget, no? Number one, pwede yung walls mo, hindi na fluted panels. Siyempre, mayaman ka na eh. Hindi ka na maglalagay ng fluted panels na plastic. Tapos, yung ceiling mo, hindi na gypsum board at hindi na rin PVC board. Pwede na sila maglagay ng Nara. So, basically, yung premium finish, mag-start tayo sa 60,000. Pero, pataas ng pataas, padagdag ng padagdag yung mga finishes na kailangan. Tapos, yung flooring mo, hindi na siya SPC, pwedeng engineered wood na, bamboo wood flooring. Tapos yung flooring mo sa living area, hindi na siya yung 60 by 60 or 120 by 60. Yung talaga mga large format tiles na imported pa from Italy. So dito sa bracket na to, talagang mataas yung required budget kasi dun pa lang sa finishes, talagang mahal na. Yung mga plumbing fixtures mo dito, hindi na HCD, hindi na American Standard. So mag-upgrade ka na ng TOTO, high-end na mga modular cabinet makers. So basically, mga higher league na to ng mga homeowners. So sinabi ko sa video na to, isasama ko yung mga indirect cost para at least meron kayong idea kung magkano yung total talaga na magagastos nyo sa buong bahay nyo. Professional fees ng architects and engineers, tapos yung building permit fees natin, kasi syempre pag magpapagawa tayo ng bahay, kailangan nating maglaan ng building permit para legal ang ating pagpapakonstruct. So ang gagamitin nating multiplier sa mga professional fees, 5 to 10% ng total construction cost. So maglalagay ako ng computation sa baba para at least madali yung intindihan. So this will vary pa rin sa lugar kung saan municipality or city mo siya ipapatayo. So sabihin natin at least 2% ng total construction cost, yun yung permit fees mo. Tapos maglalagay tayo ng at least 5% ng miscellaneous cost para at least ma-manage natin yung expectations natin kung magkano talaga yung total construction cost ng mismong bahay mo. Remember, wala pa dito yung furniture at yung appliances. Kasi sa furniture, talagang client's preference lagi yan. Hindi pwedeng meron tayong fixed cost. For example, gusto mo bumili ng sofa pero ang budget mo pang SM lang. Sa appliances naman, ganun din. Preference ng may-ari yung brand. So, basically, ginagawa natin dyan, ginagawa natin siyang OSM o yung Owner Supplied Material. Sila na bibili mismo ng appliances, ng furniture. Thank you guys for watching at sana nag-enjoy kayo. Peace!